Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 2 Quarter 1 Week 5. Ang ating paksa ay Pansariling Panalangin. Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Bago tayo magsimula sa ating klase, ay umawit muna tayo. Humanap kayo ng inyong kapareha at ating awitin ang kantang ito na nakaharap sa ating kapareha. Ano ang inyong damdamin habang kinakanta ang awitin? May panahon ba na kayo ay naging malungkot? Bakit kayo naging malungkot? Ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay nalulungkot? Masaya man o malungkot ang isang tao, ang pinakamainam na gawin ay ang manalangin. Ngayong araw ay aalamin natin, una ay kung ano-ano ang mabuting idinudulot sa atin kung tayo ay may pansariling panalangin. Pangalawa ay alamin din natin kung bakit ba kailangan natin ang pansariling panalangin. Sa pagkakataong ito ay bigyan natin ng kahulugan ang sumusunod na salita. Pag-iisip o mental, ito ay proseso ng paggamit sa pag-unawa, pagbuo ng mga ideya at mga katulad na gawaing kaugnay ng utak. Damdamin o emosyon o emotional, nararamdamang sa loobin gaya ng tuwa, lungkot, galit at iba pa. Pangangatawan, physical, ay kaayusan at kalagayan ng katawan na naghihinggil sa lakas, kalusugan at iba pa. Pakikipagkapwa-tao o social, pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. Dumako tayo sa gawaing picture analysis. Sagutin ang mga tanong gamit ang mga larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Paano nananalangin ang mga bata sa larawan? Sa inyong palagay, sino ang kinakausap nila sa kanilang panalangin? Nasubukan nyo na ba ang manalangin? Think, pair, share. Bumuo ng dayad o pares. Magbahaginan kayo ng inyong mga sagot o karanasan. Pagkatapos magbahagi, pipili ako ng isa sa inyo na mag-uulat sa harap tungkol sa inyong napag-usapan. Bakit ba tayo nananalangin? Ano ang inyong nararamdaman o damdamin pagkatapos ninyong manalangin? Paano ka manalangin? Tuwing kailan ka nananalangin? Ano ang magandang na idudulot sa iyo ng pananalangin? Gamit ang graphic organizer na hugis bulaklak, isulat ang inyong pangalan sa gitnang bahagi ng bulaklak. Isulat ang sagot sa bawat talulot o petal ng bulaklak sa larawan. Ano-ano ang mabubuting bagay ang idinudulot sa iyo ng panalangin? Sa iyong pag-iisip, mental o psychological, sa iyong damdamin o emosyon, emotional, sa iyong pangangatawan, physical, sa iyong pakikipagkapwa-tao, social, sa iba pang bagay, pansariling panalangin. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at sinasamba dahil sa iyong mga gawa. Maawaing Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat po dahil ako ay iyong iniingatan. Patuloy mo po akong bigyan ng lakas at katalinuhan sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Ano ang iyong damdamin pagkatapos mong sabihin ang panalangin?
May mabuting dulot ba sa iyo ang ganitong panalangin? Punan ang bawat espasyo ng naaangkop na salita. Ako si Elena. Ang palayaw ko ay Len. Ako ay 7 taong gulang. Ako ay babae. Ako ay nagdadasal tuwing umaga o kapag ako ay nalulungkot o masaya. Sa tuwing ako ay nagdadasal, ang kausap ko ay ang Diyos o Allah o dakilang lumikha. Ako ay masaya pagkatapos kong magdasal. Thumbs up o thumbs down. Ipakita ang simbolo ng thumbs up kung ang pangungusap ay tama, thumbs down naman ang ipakita kung ang pangungusap ay hindi wasto. Ang pagdadasal ay pakikipag-usap sa kapatid. Ito ay thumbs down. Ang pagdadasal ay nakakapagpakalma ng damdamin. Thumbs up. Ang pagdadasal ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Thumbs up. Maaaring magdasal kahit saang lugar. Thumbs up. Nakakapagbigay ng problema ang pagdadasal. Thumbs down. Mas mainam ang matulog kaysa sa magdasal. Thumbs down. Sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutuhan? Isulat ang iyong sagot sa mga kahon na may bilang. Para sa ikalawang araw. Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Sabay-sabay nating bigkasin ang panalangin ito. Aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at sinasamba dahil sa iyong mga gawa. Maawaing Diyos, patawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Salamat po dahil ako ay iyong iniingatan. Patuloy mo po akong bigyan ng lakas at katalinuhan sa lahat ng aking ginagawa. Amen. Sino ang kausap natin sa ating panalangin? Sa inyong palagay, mabuti ba na tayo ay nananalangin? Bakit? Ngayong araw ay aalamin pa natin ang mga mabuting bagay na dulot o resulta ng palagiang paglapit sa Diyos, Allah o dakilang lumikha sa pamamagitan ng panalangin. Dapat din nating maunawaan na ang pansariling panalangin ay paraan ng ating pagkikipag-ugnayan upang maipahayag natin ang ating pagkilala, pasasalamat at pagmamahal sa ating Diyos. Isipin at piliin. Basahing mabuti ang bawat parirala sa kahon. Pag-isipan kung ito ba ay nagpapakita ng mabuting epekto ng pagiging madasalin, pumili mula sa mga sumusunod na sagot. A. Oo, mabuting dulot. B. Hindi mabuting dulot. May lakas ng loob at pag-asa na malagpasan ang problema sa buhay. Mahusay, ang tamang sagot ay oo, mabuting dulot. Maayos ang pakikitungo sa kapwa. Tama, oo, mabuting dulot. Lumalayo sa grupo at ayaw makisama. Hindi mabuting dulot. Malakas ang pananampalataya sa Diyos. Oo, mabuting dulot. Mapagpatawad sa kapwa. Oo, mabuting dulot. Mahina ang loob? Hindi mabuting dulot. Laging galit at madalas ay sumisigaw. Hindi mabuting dulot. Inspirado at ganado sa buhay. Oo, mabuting dulot. Panatag at payapa ang kalooban. Oo, mabuting dulot.
May takot sa pagharap sa problema. Hindi mabuting dulot. Palaging nag-aalala. Hindi mabuting dulot. Mabuting tao? Oo, mabuting dulot. Ang isang tao na laging inuuna at binibigyang pansin ang pagdarasal sa araw-araw ay kakikitaan ng mga mabubuting gawi at asal, kagaya ng sumusunod. May lakas ng loob at pag-asa na malagpasan ang problema sa buhay. Inspirado at ganado sa buhay. Malakas ang pananampalataya sa Diyos. Panatag at payapa ang kalooban. Mapagpatawad sa kapwa. Unawain natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Lakas ng loob. Ito ay ang hindi pagsuko sa pagsubok ng buhay. Pag-asa ay ang paniniwala sa inaasahang bagay o pangyayari. Panatag ay damdamin ng walang pag-aalala. Mabuting tao ay mabait at pinipiling gumawa ng bagay na tama. Ikaw ba ay isang batang madalas manalangin? Kung ganon, ay alin sa mga nabanggit ang katangian na meron ka? Malakas ang loob, may pag-asa sa buhay, inspirado, panatag, isang mabuting mag-aaral. Para sa inyong gawain, basahing mabuti ang bawat parirala sa kahon. Pag-isipan kung ito ba ay nagpapakita ng mabuting epekto ng pagiging madasalin. Pumili mula sa mga sumusunod na sagot. Ang kaklasiko ay tahimik lang kahit laging ginugulo ng katabi niya. Oo, mabuting dulot. Palagi siyang nagsasalita ng hindi maganda, kaya siya ay maraming kagalit. Hindi mabuting dulot. Maaga siyang pumapasok sa klase at hindi uma-absent. Oo, mabuting dulot. Sa lahat ng cleaners sa aming klase, silang magkaibigan lamang ang laging naglilinis. Hindi mabuting dulot. Ayaw na niya mag-aral dahil luma na ang kanyang uniforme. Hindi mabuting dulot. Isulat kung tama o mali ang sitwasyon, ilagay ang sagot sa hiwalay na sagutang papel. Nagbibigay ng panahon para magdasal. Ito ay tama. Nagdadasal bago kumain bilang pasasalamat. Tama. Natutulog sa simbahan kapag nagsisimba. Mali. Ipinagdadasal ang mga magulang. Ito ay tama. Ayaw alamin kung paano ang magdasal. Mali. Para sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ating basahin ang talata. Ako si Elena. Ang palayaw ko ay Len. Ako ay 7 taong gulang. Ako ay babae. Ako ay nagdadasal tuwing umaga o kapag ako ay nalulungkot. Sa tuwing ako ay nagdarasal, ang kausap ko ay ang Diyos. Ako ay masaya pagkatapos kong magdasal. Nasubukan na ba ninyo na ipagdasal ang inyong mga magulang o tagapangalaga? Mga kapatid, mga pinsan, mga kaibigan, ang ating bansa, ang mga namumuno sa ating bansa? Ngayong araw ay inaasahan na kayo ay makagagawa ng inyong sariling panalangin para sa ikabubuti ng inyong kapwa at syempre ng inyong sarili. Ang pagdadasal para sa iba ay pagpapadama na tayo ay nagpapahalaga sa kanila. Bilang pagmamahal sa Diyos o kay Allah, dakilang lumikha, maipakikita mo ang iyong pagiging madasalin.
Pumili sa sumusunod ng nais mong ipanalangin. Magulang o tagapangalaga, kapatid, kaibigan, kapag-aral. O guro. Naisip mo na ba kung sino ang iyong mga ipapanalangin? Ano ang panalangin mo para sa kanila? Maghanda sa pagbabahagi ng iyong sagot sa klase. Narito ang suhestyong rubric sa pagbibigay ng marka ng guro. Bakit kailangan nating manalangin? Mga dahilan. Gusto ng Diyos na makipag-usap tayo lagi sa Kanya. Ang pananalangin ay paraan natin para mapalapit sa Diyos. Ang pananalangin ay paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang sitwasyon ay tama at malungkot na mukha kung ang sitwasyon ay hindi tama. Ako ay palaging nagdadasal sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. May mali sa kanyang panalangin kaya siya ay pinagtawanan. Ito ay malungkot na mukha. Ipinagdasal ko ang aking kaibigan na gumaling sa kanyang karamdaman. Masayang mukha. Ipinagdasal ko ang Pangulo ng Pilipinas na siya ay pagkalooban ng magandang kalusugan. Ito ay masayang mukha. Tinatamad na akong magdasal dahil inaantok na ako. Malungkot na mukha. Magbigay ng 3 bagay na gusto mong ipanalangin. Isulat sa kahon ang iyong sagot. Para sa ika-4 na araw, bago tayo magsimula sa ating klase, ay umawit muna tayo. Gawin ng 3 beses na may iba't ibang tagapanguna o leader. Ang Diyos, ang ating tagapanguna o leader. Ibig ng Diyos na sundan natin ang kanyang kalooban dahil ito ay nakalulugod sa Kanya. Ang panalangin ay isang gawain na nakalulugod sa Diyos, kaya marapat lang na huwag nating kalimutan ito. Kaya nyo na ba ang manguna sa pananalangin? Ngayong araw ay ipakikita ninyo ang inyong pagiging madasalin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong sariling panalangin. Isulat sapat lang ang gusto mong ipanalangin para sa mga sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa hiwalay na sagutang papel. Ano ang panalangin mo para sa mga nabanggit? Panalangin para sa bansa. Panalangin para sa aking guro. Panalangin para sa Presidente ng Pilipinas. Panalangin para sa aking kamag-aral. Panalangin para sa iyong sarili. Pumili ng isa sa sumusunod at sumulat ng panalangin gamit ang sagutang papel. Pagkatapos ay ibahagi ito sa klase. Sa tagalinis ng ating paaralan. Sa iyong kalaro. Sa iyong pinsan. Sa mga kumukuha ng basura ng paaralan. Sa iyong pagsusulit sa susunod na araw. Kung ikaw ay mananalangin ng pasasalamat sa Diyos, ano ang ipagpapasalamat mo para sa mga nabanggit na sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa hiwalay na sagutang papel. May bahay ka na inuuwian. May pagkain sa inyong lamesa sa bahay. May pamilya ka na kasama mo sa pagtulog. May damit ka na isinusuot sa araw-araw. May mga kalaro ka sa inyong lugar. Basahing mabuti ang mga tanong. Isulat ang tamang letrang sagot sa sagutang papel. Ang iyong ama ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano ang dapat na panalangin sa kanya?
A. Sana ay magpadala siya ng maraming tsokolate. B. Sana ay umuwi na siya. C. Sana ay ingatan siya ng Diyos. D. Sana ay magkaroon siya ng maraming kaibigan sa ibang bansa. Tamang sagot ay letrang C. Sana ay ingatan siya ng Diyos. Nalulungkot ang iyong kaibigan dahil nawala ang kanyang alagang aso. Ano ang dapat na panalangin sa kanya? A. Sana ay makita na ang nawawala niyang aso. B. Sana ay may magbigay sa kanya ng pusa. C. Sana ay wag na siyang malungkot. D. Sana ay mapalitan na ang aso niya. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Sana ay makita na ang nawawala niyang aso. Malapit na ang araw ng palaro. Si Ben ay kasali bilang basketball player, ngunit wala pa siyang uniforme. Ano ang dapat na panalangin para sa kanya?